Ayan, bago tayo pumunta sa ating pupuntahan ngayon mga kalahi, isang malaking baliti muna ang ating nadaanan. Dito yan sa Barangay Manuot. Yan kung saan itong baliti na ito ay may mga kwento at pinaniniwalaan din ng mga taga dito na nagiging isang malaking bahay daw tuwing Biyernes Santo. At noong unang panahon nga daw ay madalas nang haharana ang mga matatanda dito sa baliting ito. At pagtapos naman ng alas 12 ng gabi ay kusa na ring nagsasarado itong napakalaking baliti na ito. Kung makikita nyo, halos kasing laki na siya ng isang dambuhalang bahay. At yan, yung bangkal halos kinain niya na sa sobrang tindi ng pagkakapit niya dito. May mga orchids tayong nakita doon sa taas at hindi naman natin pwedeng kunin yun dahil wala naman tayong purpose dito. So yan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong explore na naman ang gagawin natin sa episode na ito. Marami kasing nagtatanong sa akin sa Facebook, puntahan ko daw yung isang lugar dito sa amin na madalas daw ay tinatambayan ng mga creatures sa diwata na madalas na nagpapakita. At kung mapapansin nyo nga, itong lugar na ito ay napakatahimik. Meron tayong makikitang kubo dito at kawayanan na ito. Ngayon lalakarin natin itong lugar na ito para maipakita rin sa inyo yung mga ibang bagay. O yan mga kalahi, sa mga mahilig dyan tumuklas ng mga kakaibang imahe, pwede nyong gamitin itong video ko para gumawa ng isang reaction video kung saan ay madalas kayong nakakita ng mga kakaiba sa lugar na ito. Ngayon ko lang rin napuntahan ulit ito dahil sobrang tagal na nga rin simula nung naging busy tayo sa mga travel natin. At madalang ko ng puntahan ito. Yun nga, tingnan nyo naman itong malalaking bato na to. Yan o. Dati halos hindi matuyuan ito. Yan, hanggang dito ang tubig niyan at nakakatakot na puntahan ito. Pansinin nyo mga kalahi yung ugat ng mga kahoy. May napapansin ba kayo dyan? Dako tayo dito sa bandang dulo. Tuyong tuyo na talaga oh. Ito yung kinakatakutang lugar sa amin dahil nga kapag pumunta ka dito tuwing hapon at may mga tubig pa, may mga paniniwala kasi ang tao dito na uso yung bate o tinatawag na usog kung sa mga katutubo. Marami palang baliti dito. Yan mga kalahi, tignan nyo yung mga baliti. Oh my god, anong klaseng kahoy ito? Mga kalahi, tignan nyo itong malaking kahoy na to. Grabe. Ngayon ko lang nakita ito. Galit na galit yung kahoy. Yun oh. Parang may mga nakatirang diwata o kapre pag sa mga gantong lugar. Ayan, sa mga episode natin ngayon. Oh my god. Back to kababalaghan na naman tayo.
Dahil nga medyo na-focus na tayo sa travel, adventure. Eh, balikan naman natin yung mga kakaibang kwento dito sa atin. Hindi ko na kayang pumunta doon dahil medyo malayo na talaga. Natatakot na rin ako kasi sobrang dilim na dito, kung mapapansin yung mga kalahi. Yan, balik tayo. May mga kwento kasi dito na pinaniniwalaan ng mga tao na tambayan ito ng mga diwata, kapre. Yan, hindi nga rin mawala sa atin tong gantong senaryo kasi nga marami tayong kwento-kwento na dapat pa nating alamin. Hindi yung basta-basta lang tayo naniniwala sa mga sabi ng iba, ganyan. Maganda rin yung pinupuntahan natin. Ano? So yan, may napansin lang tayong kaluskus dito, mga kalahi, kasi pauwi na tayo. Mayroon tayong nakitang tumakbo dito, kulay itim. Hindi ko alam kung native na baboy kasi napakalaki. Napakalaking hayop naman yun. Tingnan natin dito. Dito siya. Dito lang yun. Dito siya tumakbo. Bilis. Pag ganun. Paakyat siya. Pero kung baboy naman yun, napakalaking baboy naman. Tara. Hanapin natin. Ano to? May mga termos dito. Mga kalahi, meron tayong nadaanan ditong parang abandonado na to. Sinaunang termos. Yan oh. Sinaunang termos ito. Kumbaga, ito yung mga gamit pa ng mga sinaunang nakatira dito. Dito ko, Polaris. Yan, kasama ko si Polaris. Ay, grabe. Ano to? Kakaiba kasi ang area na to. Para siyang tinambayan na at naabandonado na ng sobrang matagal na ng panahon. Ano to?